Dalawa po yung mahalagang probisyon sa ating panukalang batas na nagpapalakas sa transparency. Una, ang full disclosure of documents. Sa Kadena Act, lahat ng national government offices and entities required po na mag-record at mag-publish ng impormasyon at datos na may kaugnayan o konektado sa ating national budget at sa pera ng bayan. Lahat po ng dokumento kasama po sa budget planning and preparation, budget legislation and authorization, budget execution and fund management, procurement process, contract management, revenue collection generation ay dapat po naka-upload sa kadena. Kahit po ang mga kontraktor na mananalo sa mga proyekto, ang halaga ng mga proyekto, mismo ang bill of materials, ang presyo ng semento, presyo ng bakal at iba pa, ilalabas po natin sa publiko. Ibig sabihin po, ang transparency hindi na po magdedepende sa voluntaryong pagsisiwalat ng mga PDF at dokumento. It will be built into the system itself, automated and verifiable by design. Wala na pong dokumentong susunugin o mawawala na lang bigla. Lahat po makikita ng taong bayan. Tunay na ang pera ng bayan mababantayan. Pangalawa, lalagyan po natin ng pangil ang Kadena Act. Kung may mga dokumento na hindi po ipapublish ng ahensya sa kanilang website o sa Kadena platform sa loob ng 7 araw, meron pong administrative penalty. At kung pagkatapos ng 30 araw, hindi pa rin naisa sa publiko ang kontrata, bill of materials o kahit anumang minandatong dokumento ng batas, magiging criminal offense po ito. Makukulong ang isang individual na nag-upload ng false or misleading budget-related information at ang probisyon na ito na penalty ay para panigurado na hindi po garbage in, garbage out ang mangyayari sa kadena. Ibig sabihin po, wala pong takas dito. Mr. President, sinisigurado ng Kadena Act na bababantayan ng taong bayan ang pinaghirapan nilang buwis at malalaman ng sambayan ng Pilipino kung paano ginagastos ang kaban ng bayan. Kaya sigurado po ako na ang tanging matatakot lang sa kadena ang mga kurakot na meron pong tinatago. Bilang inyong Committee Chair for Science and Technology, meron din pong technological solution na napakahalagang aspeto ng kadena. Meron po tayong 5 katangian o standards para sa teknolohiyang gagamitin ng Kadena Act. Ito po ay ang 5 ito: structured digital format, traceable, open source, tamper-resistant, at interoperable. Ano po yung mga to? Ang standards pong ito ay para po sa pag-access, higit na pag-unawa, at sa pagbusisi ng taong bayan sa ating budget. Una, dapat lahat ng dokumento na isa sa publiko ay nasa structured digital format. Ibig sabihin po, dapat nag-comply with open data standards at machine-readable data format. Pangalawa, dapat traceable ang lahat ng impormasyon sa kadena. Ibig sabihin, makikita po ang daloy ng pera, ang transformation ng budget at ang destinasyon ng ating buwis. Pangatlo, open source ang technology. Ibig sabihin po, pwedeng busisiin ng publiko ang source code at hindi po tayo malalock in sa mga particular na vendor or supplier. Pang-apat po, dapat tamper-resistant ang kadena. Ibig sabihin po, hindi pwedeng baguhin ang impormasyon o datos ng kung sino-sino. Protektado po dapat laban sa unauthorized alteration. At kung merong lehitimong rason kung bakit dapat maiba o mabago ang information, dapat po merong information trail na makikita. Panghuli, at sa palagay ko po pinaka-importante at pinaka-exciting, dapat po interoperable ang kadena. Pag sinabi pong interoperable, this is the capability of different systems, platforms or technologies to exchange, interpret, and use information in a coordinated and secure way. Ibig sabihin po niyan, isang halimbawa po dyan, ay kapag ang kadena up and running na po, pwede natin gamitin ang ating mga AI assistants, gaya ng ChatGPT at marami pang iba. Siguro po lahat tayo dito, meron yan sa ating telepono. Pwede pong gamitin para tulungan ng taong bayan na busisiin ang budget. Pwede pong magtanong ang isang guro sa Cebu kung ilan ba ang nakaplanong itayo na classroom sa kanilang syudad. Pwede pong magtanong ang isang taga Batangas, meron bang flood control dito o wala? In fact, pwede pong gumawa ang NBI o DOJ o Ombudsman or the Blue Ribbon Committee ng automated alerts na kapag merong makitang overpricing sa mga dokumento ng gobyerno, pwede pong magkaroon ng automatic alert. Hindi lang po yung mga ahensya, pati po yung taong bayan. Ganyan po kalakas at kagaling ang teknolohiya na abot kamay na po sa atin. Pwede pong gamitin para sa mabuting pamamahala sa ating bansa. Mr. President, mga kasama,
Pag napasa po natin ang Kadena Act, inaasahan ko po na mag-iiba ang mukha ng transparency ng ating gobyerno. Sa halip na patago ang pagdesisyon pagdating sa pera ng bayan, bukas na po ito para busisiin ng lahat. Ang hangarin po natin, nakakadena ang pera ng taong bayan. Mr. President, naniniwala po tayo ngayon. Ngayon po ang tamang panahon na ipasa ang batas na ito para ipakita sa taong bayan na sineseryoso natin ang kanilang panawagan. Lagi ko pong naririnig sa mga kabataang nagmamarcha laban sa korupsyon. Ikulong ang sangkot, ibalik ang pera, baguhin ang sistema. Ito pong panukalang ito para po dun sa pangatlong hinaing, baguhin ang sistema. Yung bawat pisong nawala at ninakaw na galing po sa bulsa ng Pilipinong nagpapagod araw-araw, mahahanap po natin. Dahil pera po ito ng pamilyang gutom at tinatangay ng baha at ng mga batang walang silid-aralan, ng mga nagsusumikap sa kakarampot na sahod at ng mga Pilipinong naghahangad lang ng Pilipinas na hindi sila nakawan kung hindi ipaglaban. Ito po ang pera ng taong bayan na kailangan pong pangalagaan. Ipasa po natin ang Kadena Act. Gumawa po tayo ng bagong sistema na mababantayan ang pera ng bayan. Pera na pinagkitiwala po sa atin ang gobyerno ng taong bayan. Muli po, Mr. President, nananawagan po tayo. Sana po masuportahan natin ang Kadena Act. Ito po'y tugon sa hinaing ng taong bayan ngayon, isang paraan kung saan maibibigay po natin ang hinahanap ng taong bayan. Transparency pagdating sa pera ng bayan, makikita hanggang pisong ginagamit ng ating gobyerno. For transparency, accountability, and a government that Filipinos can finally trust, Mr. President, suportahan natin ang Kadena Act. Maraming salamat, Mr. President, at maraming salamat po sa mga kababayan po natin at sa mga kasama po dito. Thank you Yes, po. Your Honor, Senator Aquino, I will be honored to be a co-author or a co-sponsor of the measure. Thank you, Mr. President. Same with Senator Pangilinan. I'd also like to thank Senator Pangilinan, Senator Villanueva, who's already expressed his intention to be co-author, Senator Jinggoy, Senator JV, and Senator Go, and I think Senator Robin as well, and Senator Tulfo. Maraming salamat, Mr. President. Thank you. All right, the Senator Jack Sparrow, you are recognized. Yes, Mr. President, Senator Robin Hood Padilla would like to co-sponsor the measure. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayurya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po uli. Ako po ay tumatayo ngayon upang ipahayag po ang aking pakikibaka, matikas, maalab na kagustuhan na maging co-sponsor ng panukalang batas na isinusulong ng aking kaibigan, Senator Bam Aquino. Ang Senate Bill number 1506 sa ilalim ng Committee Report number 10, Kadena Act o Blockchain the Budget Act. Isang panukalang magtatayo ng digital budget portal na magbubukas sa buong bayan ng lahat ng transaksyon ng gobyerno. Ginoong Pangulo, matagal na pong hinaing ng sambayanan ang tanong, saan ba napupunta ang pera ng bayan? Ilang dekada na po tayong nabubuhay sa kakulangan ng datos at katiyakan. Sa pamamagitan po ng kadena, makikita at masusundan ng bawat Pilipino ang bawat galaw ng pondo ng gobyerno. Nakalag, may petsa at may pirma at hindi basta-basta mababago o mapagsisinungalingan. Alam nating lahat na isa sa pinakamalaking suliranin ng ating bansa ay ang kultura ng pagiging reactionary. Madalas kumikilos lamang tayo kapag may problema na sa ekonomiya, sa seguridad o sa pamahalaan. Kaya po tayo ay nahuhuli sa mga bansa. Panahon na upang maging proactive po ang gobyerno at isang paraan ay ang digital transformation. Hindi na sapat ang papel at lumang sistema. Dapat na nating yakapin ang technology upang buwagin ang tinatawag ng ilan na professionalismo sa korupsyon. Ang tanging paraan para matapos ay ang paggamit ng makabagong sistema na tapat, malinaw at maaaring suriin ng mamamayan. Tunay ngang naaangkop ang pangalan ng batas na ito. Citizens
Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act o KADENA, na kumakatawan sa kadena ng datos na nag-uugnay sa bawat dokumento, resibo at proyekto upang hindi maputol ang kwento ng pera ng bayan. Ang kadenang ito ay magdurugtong din sa pamahalaan at mamamayan bilang bigkis ng pagtitiwala. Taong 2015 po, nung una po akong ma-expose sa blockchain bilang panlaban sa terorismo. Ito po ang ginamit ng maraming bansa upang mapuksa ang mga terorista. Taong 2023 naman po nung ako ay maimbitahan sa isang blockchain forum kung saan aking nabanggit na ang hinaharap ng mundo ay digital, kaya't ang pamahalaan ay dapat maging digital. The world is going digital and our government should digitalize. Dapat tayong sumabay, hindi magpahuli. Ang technology gaya ng blockchain at open data systems ay makatutulong hindi lamang sa gobyerno, kundi pati sa maliliit na negosyo sa pamamagitan ng digital access. Nabibigyan natin ng patas na pagkakataon ang bawat Pilipino na makilahok sa ekonomiya ng mundo. Hindi na po dapat ito pagtalunan dahil ito po ay ginagamit na ng maraming bansa na gustong baguhin ang kanilang gobyerno at ang baguhin ang kanilang sistema. Kaya ako po ay buong puso pong sumusuporta sa KADENA Act ni Senator Bam Aquino at sa lahat po ng inisyatibong nagtutulak ng malinis, makabago at bukas na pamahalaan. Maraming salamat po. Majority Leader. Yes, Mr. President, Senator Joel Villanueva is seeking the floor for a manifestation and to co-sponsor the measure. I move that he be recognized. Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, esteemed colleagues, it is my honor and privilege to co-sponsor Senate Bill number 1506 under Committee Report number 10, or the Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability, or KADENA Act. We thank our distinguished colleague, our friend, brother, sponsor, the hardworking chairperson of the Committee on Science and Technology, Senator Bam Aquino, for this landmark piece of legislation, which is a bold step, Mr. President, towards ensuring transparency, accountability, and public participation in the management of our nation's resources. Bilang isa sa mga co-author ng panukalang batas na ito, Mr. President, masasabi po natin that for too long, the processes surrounding our national budget have been shrouded in complexity, making it difficult for ordinary citizens to understand how public funds are allocated, how public funds are spent and managed. The KADENA Act addresses this by establishing a digital budget portal that will make government transactions accessible, traceable, and tamper-resistant. It will empower our citizens to scrutinize every peso spent, fostering trust in public institutions and deterring corruption. This bill is not just about technology, Mr. President. It's about transforming governance. By leveraging cutting-edge tools like distributed ledger technology and open-source systems, KADENA will ensure data integrity, interoperability, and security. It will provide real-time access to budget data, link disbursements to outcomes, and create channels for citizen feedback, making governance truly participatory. Moreover, Mr. President, the KADENA Act is a commitment to the Filipino people, a promise that their hard-earned taxes will be managed with honesty and integrity. It is a declaration that public funds belong to the people and must be used for their benefit, not for personal gain or corruption. Ginoong Pangulo, tayo na po ang magbukas ng daan tungo sa isang pamahalaang mas tapat, mas responsable, at mas inklusibo. Sama-sama po nating itaguyod ang isang kinabukasan kung saan ang bawat Pilipino ay may kapangyarihang managot ang kanilang mga pinuno at masiguro na ang yaman ng taong bayan ay ginagamit upang itaas ang antas ng pamumuhay at magpatatag ng isang mas matibay na bansa. Higit po sa lahat, Ginoong Pangulo, tayo'y natutuwa dito sa panukalang batas na ito sapagkat ito po'y magiging armas. Magiging armas po ito ng mga inosente na ginagamit o minsan ay ginagamit ng mga sindikato sa kanilang mga iligal na operasyon.
Again, we wish to thank our good colleague, Senator Bam Aquino, for allowing us to co-sponsor the measure, and we look forward to its immediate passage. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Majority Leader. Yes, Mr. President, Senators Go, Pangilinan, this representation would like to be made co-sponsor. Request that our co-sponsor speeches on Senate Bill number 1506 or that the Cadena Act be inserted to the records. Mr. Yes, it will be inserted into the records. Yes, likewise, Senator Tulfo and Estrada. All right, so inserted. Mr. President, I move that we suspend consideration of Senate Bill number 1506. Any objection? Hearing none, consideration of the measure is suspended. Mr. President, I move that we transfer from the calendar for ordinary business to the calendar for special